Para naman alamin na ang pinaplanong pagbabago sa mga travel requirements na ipinatutupad ng mga lokal na pamahalaan, muli nating makakasama sa programa si DILG Undersecretary Epi Maco Densing. Welcome back, Undersecretary Densing. Okay, I think you are on mute. Okay. Yon. Okay. Undersecretary, ito muna po, bago ipatupad ang bagong pulisiya ng Cebu City na hindi pag-require ng swab result para sa mga papasok na turista, nagkaroon po muna ba ng consultation ito with the DILG at ano ang mga naging rekomendasyon ninyo? Well, una sa lahat, kung ang Cebu ang pag-uusapan po nila, yung kanilang pinalabas po na executive order na ayon naman sa mga IATF guidelines. Pero bago po hindi nila pinalabas yan, as early as 3 weeks ago, ang IATF po, inatasan kami sa DILG, ang DOTR, ang DOT, PNP at DOH na pag-aralan ang pagbibigay ng common protocols for travel for land, air, and sea. At present na ho na yan sa IATF, kaya lang ako na mismo ang nagsabi sa ating mga miyembro ng kabinete na wag munang i-aprubahan unless makausap po yung ating mga governors and mayors. At gayon po, 2 days ago nakausap na po natin sila at all of the protocols na aming common protocols na aming ipinanukala ay tinanggap nila. Meron lang po isang bagay na hindi pa po kami nagkasundo. Ito po nga yung testing dahil ang aming panukala, ang testing should be done kung ikaw po ay manggagaling sa higher risk community quarantine area to a lower risk. So halimbawa galing kang GCQ at pupunta kang MGCQ, pwede nating i-require ang testing. Ang sa kanila, regardless kung saan ka manggagaling, MGCQ o GCQ or pupunta ka sa parehong community quarantine classification, gusto nila may testing. So doon lang ho kami hindi nagkasundo. Kaya ang banggit ko sa kanilang bukas, magkakaroon po ng IATF meeting, yan po ang area na pag-uusapan at pagdidesisyonan po ng IATF. Meron po itong scientific basis, Sec Martin, hindi namin to basta lang pinanukalan, hindi namin tinatanong yung ating Department of Health at mga resident epidemiologists natin. Sinasabi po nila ang testing ay mandatory lamang po kung ikaw po ay nagpapakita ng simptomas ng COVID-19 or ikaw ay nahawaan or ikaw ay na-expose sa isang nahawaan, mandatory po ang testing. Pero kung hindi naman po, ang importante po sa mga lumalabas na ating mga kababayan, kailangan po lagi naka-minimum public health standards, again, face mask, face shield, social distancing at paghuhugas ng kamay dahil 95% po ang tsansa na hindi ka mahahawa at hindi ka makakapanghawa. Dito nyo lamang po ba nakita sa proposal ng Cebu na pwede namang tanggalin ang pagkuha ng mga medical certification bago makabiyahe o matagal nyo na talagang balak baguhin po ang mga travel requirements? Sec Martin, actually matagal na ho namin yung pinanukala, no? At yung Cebu, nauna lamang po sila na i-impose. Kaya nga sabi namin, ako'y tinanong dyan, nire-respeto po namin ang desisyon ni Governor Garcia. Pero halimbawa lamang po magkaroon ng ibang pagdidesisyon yung ating IATF, then pakiusapan ho natin si Governor Garcia na palitan ang kanyang executive order. So far naman po, as of today, yung mga executive orders ni Governor Garcia ukol sa protocols or health protocols in a movement of individuals na ayon naman po sa IATF. Kasama na rin po ito. So magkakaalaman po yan bukas kung kailangan niya pang palitan o hindi. Pero again, even before she issued the executive order, we already had that proposal to the IATF. It's just that we had to consult it with the League of Governors, League of City Mayors, and League of Municipal Mayors. Yusek Densing, ano naman po ang naging reaksyon ng ibang mga local leaders tungkol po sa panukalang ito? Well, tama po. Tinatanggap po nila na tanggalin na po yung tinatawag nating documentary requirements gaya ng travel order or travel authority galing sa PNP. At sabi ko nga dyan, ang ginagawa, instead na mag-focus yung ating PNP na sa peace and order,
naging issue na lang sila ng issue ng travel order, and they have issued more than 1 million travel orders for the past few months. Ikalawa, yung pagtatanggal po ng city or local health clearance, tinatanggal na rin po natin yan kasi kahit magpa-issue ka ng local health clearance, kung ikaw naman ay 3 araw before ka bumiyahe, nag-expose ka, wala na rin hong value. So in other words, these documents are already irrelevant. Pinahirapan lang po natin yung ating kababayan na kumuha ng mga dokumentong hindi na talaga relevant sa kanilang pagbabiyahe. Ang importante po, inilalapit natin ang examination or assessment. Kaya nga ang isa sa aming mga panukala, Sec Martin, ay magkaroon ng clinical assessment, hindi lang yung temperature dyan, clinical assessment sa terminal of origin and terminal of destination, whether land, air, and sea. So inilalapit na ho natin yung assessment para masigurado natin na at least mas maliit po ang risk na ang bumabiyahe ay merong sakit o may dinadalang simptomas ng COVID-19. So mas maganda po yan at pumayag po yung ating mga gobernador dyan. Kailangan lang ho natin i-coordinate ito sa ating DOTR na malagyan ho ng kumbaga clinical assessment or health teams sa bawat terminal at ito po ay will be supervised of a medical doctor. So yun po ang kagandahan nito na meron hong kredibilidad yung mag-a-assess sa atin dun sa mga terminal. Marami pong salamat sa inyong panahon, DILG Undersecretary Epimaco Densing. Mabuhay po kayo. Salamat. Mayong buntag sa kanatong tanan.